finalize ka na lang tong divorce papers? Once na ma-stamp na to, all yours na ako for the good life. Ay, by the way, don't forget na sunduin ako gamit yung latest BMW. Sa harap ng civil registry, hiniwalayan ni Liu Ruyan ang asawang si Sukyu nang walang kaabog-abog sa kabila ng 3 taong pagsasakripisyo nito para buhayin siya. Sinabi ni Ruyan na sa wakas ay makukuha na niya ang good life dahil buntis siya sa anak ng isang mayamang baby daddy. Bago umalis, binawi ni Sukyu ang lahat. Sa labi mismo, pinaghubad niya si Ruyan ng coat, pants at sapatos dahil siya ang bumili ng mga ito. Ibinunyag ni Sukyu na sa loob ng 3 taon ay pinaglaba, pinagluto at pinaglingkuran niya si Liu Ruyan araw-araw. Ngunit ngayon ay tapos na ang pagiging simp niya. Matapos ang divorce, biglang nag-activate ang Antique Lineage Authentication System. Ang system na ito ay may kakayahang gawing genuine ang isang replika kung lumampas sa 60% ang similarity nito sa orihinal. Sa antique market, bumili si Sukyu ng isang snuff bottle sa halagang 40 yuan lang. Agad niya itong naibenta sa halagang 3.2 million yuan matapos makonfirmang galing ito sa King Imperial Court. Dito rin niya nakilala si Chai Tintian, ang kanyang mabait na kapitbahay. Binayaran ni Sukyu ang utang na renta ni Tintian, isang act of kindness na naging simula ng kanilang pag-iibigan. Dito na nagsimulang lumaki ang kayamanan ni Sukyu. Nakakita siya ng isang plastic na lucky tat at nang gamitan niya ito ng martilyo, tumambad ang isang top-grade white jade sa loob. Naibenta niya ito kay Young Master Lee sa halagang 7 million yuan. Muli silang nagkita ni Ruyan sa isang restaurant kung saan ininsulto siya ng mga kaibigan nito dahil puling lang daw sila ng pera para sa pictures. Bilang ganti, binili ni Sukyu ang lahat ng signature dishes at binili ang buong restaurant para sa oras na iyon. Pinalayas niya si Ruyan at ang mga kaibigan nito sa gitna ng ulan. Napansin din niya ang isang lumang flower pot sa restaurant na ibinigay lang sa kanya ng manager. Napatunayan niyang ito ay isang Dusai porcelain mula sa Ming Dynasty at naibenta sa halagang 15.5 million yuan. Sinubukan ni Ruyan na ipatanggal si Sukyu sa trabaho sa tulong ng supervisor na si Du Bapi. Sa isang car dealership, sinubukan siyang maliitin ng isang matabang supervisor, ngulit dahil kilala siya ni President Lee, ang supervisor ang nasasante. Sa opisina, dinala ni Sukyu ang kanyang top lawyer na si Zhu Yanran. Sinampahan niya ng kaso si Du Bapi dahil sa workplace bullying at tax evasion. Sa huli, si Du Bapi ang nakiusap at lumayas ng luhaan. The Auction and Saving a Legend. Sa isang private auction, nailigtas ni Sukyu ang reputasyon ni Master Liu. Nakita ni Sukyu na ang olive bottle na ibinebenta ay isang fake na ipinalit ng sariling anak ni Master Liu. Dahil dito, nakuha niya ang respeto ng buong antique world at nakatanggap ng reward na 2 million yuan. Bumili si Sukyu ng isang luxury apartment sa city center sa halagang 40 million yuan, cash payment. Dito rin niya nakita ang kapatid ni Ruyan na si Ruyao na hindi makabayad ng 1.2 million down payment. Sa kanyang paghahanap ng yaman, bumili siya ng lumang cabinet sa halagang 320 yuan. Sa loob nito, nakatago ang mga big yellow fish, gold bars, mula sa Republican era. Sa isa pang auction, inisahan ni Sukyu si Ruyan at ang kapatid nito. Pinagtaas niya ang bidding hanggang sa mapabili ang magkapatid ng isang 1 million na bowl sa halagang 9 million yuan. Sa huli, naibenta naman ni Sukyu ang kanyang sariling garlic head incense burner sa halagang 24.5 million yuan. Sinubukan ni Liu Yao, bestie ni Ruyan, si Sukyu kasama ang mga taekwondo friends niya. Sa halip na lumaban, nag-offer si Sukyu ng 20,000 yuan sa bawat kaibigan ni Liu Yao para bugbugin ito. Agad na tinalikuran ng mga sister si Liu Yao at pinagtulungan saktan ito sa gitna ng ulan. Nagkita muli si Sukyu at Liu Ruyao sa bangko. Akala ni Ruyao ay siya ang VIP dahil sa 500k withdrawal niya. Gayunpaman, lumabas ang bank president na si Song Qingyan para lang sunduin si Sukyu at Tintian. Ipinahiya ni President Song Ruyao at ipinakansela ang deposit eligibility nito habang si Sukyu ay nag-deposit ng 30 million yuan. Inimbita si Sukyu ng patriarch ng Fan family, Master Fan, para sa isang mahalagang dinner.
Akala ni Ruyan na girlfriend na ni Fan Qiang, si Sukyu ay isang gatecrasher. Ibinunyag na si Sukyu ang guest of honor. Galit na galit si Master Fan nang malamang si Ruyan ang ex-wife na nanloko kay Sukyu. Pinilit ni Master Fan ang kanyang apo na si Fan Qiang na i-break si Ruyan sa banta na itatakwil ito ng pamilya. Nagmakaawa si Ruyan kay Sukyu. I regret it. Can we get back together? Pero nilagpasan lang siya ni Sukyu kasama si Tintian. Ang kwento ay nagtatapos sa pagpapakita ng mas lumalalim na relasyon ni na Tintian at Sukyu.